Nangyari ito way back 2017. Ako pala si Jay, nakatira sa Kalumpang, Marikina. Bata pa lang ako, pangarap ko nang mag-artista. Kaya noon pa man, nag-audition na ako sa mga agency o reality show. Nakakapasok naman ako sa mga first and second level ng audition, pero palagi sa huli, tatawagan na lang daw. Kaya nakakapanlumo, yung konti na lang, may iiyak ka na lang talaga. Palagi din akong pumipila noon para manood ng show, katulad ng Showtime at Itbulaga. Kaya halos na atang artista ay nakita ko na. March noong nanonood ako ng teleserye, biglang may patalastas na magkakaroon daw ng audition ng PBB. Kaya uminit ang tenga ko sa sobrang saya kasi may chance na naman ako para makapag-audition. Noong araw ng audition, talagang maaga akong nagising kasi alam ko na magdadagsaan ang pipila kasi sa dami ba namang gustong mag-artista. Sa Araneta ang venue noon, mabuti na lang talaga at maaga akong pumila kaya medyo nasa unang batch ako ng audition. Pero bago pa magsimula ang audition ay nagkaroon ako ng mga bagong barkada. Iisa kami sa pila kaya nagkwentuhan kami. Pati din pala sila ay palagi daw pumipila sa mga audition. Nag-aya yung isa na pagkatapos daw ng audition mag-inuman daw kami kung saan malapit ang ABS-CBN. Lahat naman kaming 5 ay nagkasundo na pupunta hanggang nagsimula ang audition. 10 kada batch na magpapakilala. Makikita mo doon lahat ng staff at director at alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, si Kuya mismo. 3 lang ang nakapasa sa unang level. Ako, yung isa sa bago kong kakilala, tapos yung babae. Yung iba naman, sabi aantayin daw kami para pagkatapos sabay-sabay na. Yung pumasok sa level 1 ay inipon ulit at may 10 batch na naman kaming pipila. Sinabihan kami kung anong talent namin tapos ipapagawa. Ako naman, ang talent ko ay kumanta kaya prepared ako. Nakapasok naman ako sa pangatlong level. Ginabi na ang audition sa sobrang dami talaga. Mag-aalas 7 na ng gabi, paisa-isa kaming pinasok sa tent at tinanong kung makakapasok ba daw ako, ano ang isi-share ko sa mundo. Nag-isip ako kung ano ba talaga. Sa totoo lang, hindi kasi pang MMK ang buhay ko, kaya wala talaga akong maisagot. Kung hindi pa patunayan ko sa buong mundo kung sino ako. Siguro dahil doon, narinig ko uli ang pinaka-kinaiinisan kong sinasabi sa akin. Yung tatawagan ka na lang namin. Biglang gumuho talaga ang mundo ko. Parang ito na yung sign para itigil ko na ang pangarap ko. Yung isa sa kasama ko ay nakuha, hindi sa PBB pero sa isang singing competition. Sa isip-isip ko, nakuha lang siya dahil gusto siya ng isang staff pero hindi ko pinapahalata na naiinis ako sa kanya. Paglabas namin ng compound, mga around 9 PM, nag-aantay na sa amin yung 3 para nga mag-inuman. Malapit lang naman yung place kaya naglakad na kami. Pagpasok namin sa bar, sobrang lakas ng music na talagang nakakabingi. Dami ring nagsasayawan at ang iba naman ay may mga kanya-kanyang ginagawa. Kami naman ay kaagad nilapitan ng waitress para tanungin kung anong iinumin at pinasunod na kami sa pepestuhan naming table. Nagsimula na nga kaming uminom, di ako pala inom kaya madali lang talaga akong malasing. Pero noong gabing iyon ay parang doble ang tama ko dahil na rin ata sa di ako nakapasok ng audition. Nagkikwentuhan kaming 5 noong biglang nagsalita si Noel. Siya yung nakapasok sa audition. Nagkwento ito na proud daw siyang nakapasok sa audition at ang dinidiin niya pa na ang dali lang pala mag-audition dahil nakapasok siya kahit first time ngayon. Dahil sa sinabi niya, nagdilim ang paningin ko. Sobrang nagalit ako dahil napakayabang nito, insensitive kumbaga. Tumayo ako sa kinauupuan ko para lapitan at sinabihan ko siya kung anong problema niya kasi parang nananadya. Magpapaliwanag sana siya pero dahil galit na ako, bigla ko siyang sinuntok. Nagtinginan ang mga tao sa paligid, bumangon si Noel at kaagad naman siyang gumante hanggang nagkaroon na ng komosyon. Itinigil din ng DJ ang tugtog. Di ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang natatandaan ko ay inawat kami ng mga bouncer sa bar at pinaalis kaming 5. Galit sa akin lahat ng kasama ko kaya hinayaan na lang nila ako na mag-isa habang nakahandusay sa gilid ng daanan at umalis na sila. Ilang oras din ako nagpahinga sa sobrang kalasingan. Tumayo ako at naglakad-lakad. Inisip lahat ng pinagagagawa ko. Nadaanan ko ang sikat na bahay at ang building ni Willie Revillame hanggang nakapunta ako sa may Timog Avenue. Naghahanap ako ng convenience store para dun magpalipas ng oras. Bumaba naman yung kalasingan ko pero ayoko pa rin talagang umuwi ng bahay. Habang naglalakad pa rin, may narinig akong tugtog kung saan kaya pinuntahan ko ito. Nagtaka ako kasi pagkakaalam ko walang malapit na inuman dito sa may Timog kaya inisip ko na baka may bagong bukas na bar.
Na-curious ako kaya kaagad akong pumasok. Pagpasok ko, namangha ako noong nakita ko nakakaiba yung design ng bar. May disco ball na makaluma at strobe light. Pagtingin ko sa mga taong nagsasayawan, natuwa ako kasi kakaiba ang kanilang mga damitan. Ito ata yung motif ng bar, yung makaluma, yung pinapatugtog din ng DJ, yung mga sikat noong dekada 80. Medyo nakikringe ako ng konti dahil sa mga dance move nila, pero dahil gusto kong magpalipas ng oras, kaya kaagad akong humanap ng mauupuan. Tinignan ko yung cellphone ko pero parang nag-glitch, kaya tinignan ko na lang yung relo at nakita ko 11:00 na. Sabi ko sa sarili ko na ang aga pa pala, kaya tumawag ako ng waiter para mag-inom ng kaunti. Kaagad naman akong nilapitan ng lalaking waiter. Binati niya ako at tinanong kung anong iinumin ko. "Magandang gabi po, Halili beer po ba ang orderin nyo?" Nagtaka ako kung ano yung Halili beer. Sabi niya, "Di mo alam sir yung Halili beer? Ngayon lang ata ako nakakita na hindi alam itong sikat na beer." Tinanong ko siya kung merong smear off or San Mig apple, pero di niya alam yung brand na iyon. Sabi ko, in character si kuyang waiter na dapat all team talaga, pati mga inumin, dapat sinauna rin. Meron kayong Red Horse?" "Ay sir, wala na po kaming Red Horse. Naubos na." Kaya sa huli, yung Halili beer na lang yung in-order ko. Sa isip-isip ko, kung ang tema nila ay sinauna, makikisabay ako. "Kuys, tara. Samahan mo ako, inom tayo. Libre ko." Nagulat naman yung waiter. Sabi niya, Ano sir? Iti-table niyo ako?" Lalaki ako eh." Nagtaka ako kasi anong iti-table. Natandaan ko na oo pala, dapat pati ang mindset ko ay sinauna din. Dati kasi sa pagkakaalam ko, kinukuha ang waitress para samahan uminom ang kliyente at magpapabayad. Di ko lang alam kung hanggang ngayon ay nangyayari pa ito. Kaya siguro nagulat din yung waiter na bakit siya. Sabi ko, "Huwag kang mag-alala, libre ko at magbibigay ako sa'yo ng tip. Gusto ko lang na may kasamang uminom." Noong narinig niya iyon, ay pumayag naman siya. Sinabihan na muna niya yung counter para malaman na sasamahan niya akong uminom. Tiningnan ako ng babae na nasa cashier na parang nalilito sa mga nangyayari, pero pinagkibit balikat ko na lang. Umupo na yung waiter at kaagad nagpakilala. Doon ko nalaman na ang pangalan niya ay Sherwin. Nagtatrabaho ito sa bar habang nag-aaral para may panggastos ito. Sabi ko sa kanya, "Hanep, ang ganda ng team ng bar makaluma tapos dapat yung suot dapat sinauna din." Nagtaka si Sherwin na ganito naman daw talaga yung latest fashion ngayon. "Oh, I know par, alam ko na ibig mong sabihin." Tiningnan niya ako na medyo naguguluhan. "Edi kuys, anong petsa na ba ngayon?" Kahit alam kong naguguluhan siya sa akin, pero sinagot pa rin niya ako. March 18, 1996. Hindi naman ako nabigla kasi alam ko yung team nila na makaluma. Iniba ko na yung usapan noong nagsimula nang magpatugtog ang banda at nagkapalagay na kami ng loob ni Sherwin noong pinag-usapan namin ang pag-aaral. Nalaman ko na sa San Beda siya nag-aaral. Nagkapalagayan kami dahil ata pareho pa kaming nag-aaral kaya may similarity kaming pinag-uusapan. Nagpaalam ako sa kanya para mag-CR. Itinuro niya naman kaagad kung nasaan ito. Medyo dahan-dahan lang ako maglakad kasi siksikan. Napaisip ko na baka bagong bukas tong club na to kasi madami talagang tao. Karamihan pa dito ay kakagraduate lang at dito sila nag-celebrate. Sakto noong pagpasok ko sa CR, natapos na rin yung banda at nagsimula ng magsayawan. Ang iba pa ay naghihiyawan sa tuwa. Dumiretso na ako sa cubicle at umihi na. Ang dami ding nakapila pero mabuti na lang ay nakasingit ako. Pumunta ako sa salamin para mag-ayos ng sarili. Nang hilakbot ako noong pagtingin ko. Tiningnan ko yung likod para kumpirmahin. At noong tumingin ako ulit, dun ko nakumpirma. Walang refleksyon ang mga tao sa loob ng CR. Biglang nagtinginan ang tao sa akin, kaya napatakbo ako papalabas. Pero noong nasa labas na ako ng CR, narinig kong nagsisigawan ang tao. Hindi dahil sa nagkakasiyahan sila, kundi nagsisigawan sila sa takot, nagkakatulakan din. Ginala ko ang paningin ko. Inalam ko kung ano ang dahilan bakit sila nagpapanik. Tumingin ako kung nasaan yung stage. Nagulat ako nung nakita ko ang napakalaking usok at maya-maya bigla itong nagliyab. Mabilis kumalat ang apoy kaya nagsitakbuhan ang mga tao, pero dahil sa siksikan, nagpapaunahan sila na makalabas ng club. At dahil sa nagkakatulakan, kaya ang iba naaapakan ng napakaraming bugso ng tao. Rinig na rinig ko ang hiyawan ng tao. May naririnig din akong umiiyak at humihingi ng tulong. Maya-maya pa ay naramdaman ko na sobrang init kaya naghanap din ako ng madaraanan. Ginala-gala ko ang paningin para makita kung saan pwede lumabas. Lahat ng nakikita kong posibleng daanan ay may nakaharang o may nagkukumpulan na tao. Iniisip ko na dito na ata ako mamamatay dahil sa dami kong nalanghap na usok. Nararamdaman ko, ilang minuto pa ay mawawalan na ako ng malay kaya nawawalan na ako ng pag-asa nang biglang may umangat sa akin. Sherwin? Mahinang tugon ko.
Halika na Sir Jay. Napakalaki na ng apoy. Sundan mo ako. Dadaan tayo sa bintana malapit sa CR. Pwede tayong dumaan doon. Tinulungan niya naman ako maglakad papunta doon sa alam niyang labasan. Kasi sobrang lakas na ng apoy at sobrang makapal na ang usok. Habang naglalakad kami, naririnig ko pa rin ang sigaw ng mga tao na natrap malapit sa entrance ng bar. Sinabihan ako ni Sherwin na mauna nang lumabas sa maliit na butas. Mag-ingat lang daw ako kasi may mga bubog gawa ng doon itinatapon yung mga nabasag na bote ng mga customer. Nanghihina man ako pero pinipilit kong pumasok sa maliit na butas. Medyo nahihirapan ako pero matagumpay pa rin akong nakalabas. Tiningnan ko si Sherwin. Tara na pre, aalalahin kita dito palabas. Nabigla ako noong may sinabi si Sherwin. Saglit lang sir, kailangan ko pang bumalik. May mga ililigtas pa ako. Ano? Ang lakas na ng apoy. Tara na. Sinabihan niya ako na doon na lang kami magkita sa may main entrance. Sabi niya pa, pasabi kay mama na okay lang ako. Huwag niya nang sisihin ang sarili niya. Pagkasabi ni Sherwin ay kaagad itong tumakbo pabalik sa loob. Nakita ko pang naglaho ito sa makapal na usok. Naglakad naman ako sa gilid ng bar nang biglang nahilo ako at di ko alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising ako noong may tumapik sa akin. Hoy bata, gising. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Nakita ko na isang guard ang gumigising sa akin. Dali-dali naman akong bumangon noong natandaan ko si Sherwin. Sinigawan ko yung guard na tulungan niya ang kaibigan ko. Nasa loob pa ito nang nasusunog na bar. Nagtaka naman yung gwardya. Ano daw ang pinagsasabi ko? Wala naman daw naganap na sunog. Nagpabaling-baling ako ng tingin sa lugar. Natandaan ko naman yung lugar kaya tiningnan ko kung nasaan yung bar. Pero grabe ang gulat ko na hindi na bar yung nakatayong gusali kung hindi isang kainan na kulay pula ang pintura. Kahit hindi makapaniwala, sinabi ko sa gwardya na may nasunog lang kanina na bar dito mismo. Sinabi ko din sa kanya na tinandaan ko yung pangalan ng bar. Inalala ko ng konti at kaagad kong sinabi sa kanya na Ozone Disco Club. Tiningnan niya ako ng walang reaksyon. Sabay sabing, "Iyo, nakagamit ka ba?" Dagdag niya na oo, may nasunog daw talagang club dito at yun ang Ozone Disco Club. Pero 2 dekada na daw itong nakalipas noong 1996. Doon ako nasindak sa takot. Hindi ko akalain na nakapunta ako sa nakalipas na panahon. Sabi ng gwardya, baka naman minulto ako kasi sa pagkakaalam niya, ngayon ang anniversary noong nasunog ang club. March 18, 1996. Dahil sa pagkabigla, tinulungan ako ni Kuyang Guard na makahanap ng taxi para makauwi. Fast forward. Kinabukasan, sinearch ko yung Ozone Disco Club at di pa rin ako makapaniwala na totoo ngang nasunog nga ito noon pang 1996. Kaya habang sinesearch ko ang trahedya, di ko mapigilang makilabutan. 162 daw na tao ang nawalan ng buhay dahil sa nangyaring trahedya. Natandaan ko si Sherwin, kaya kaagad kong tiningnan yung listahan ng mga namatay. Inisa-isa ko pati yung mga litrato nila. Hanggang sa nadurog ang puso ko noong nakita ko yung pangalan at pati yung litrato niya. Siya nga talaga. Siya yung naging kaibigan ko at nagligtas sa buhay ko. Nakita ko din ang information kung saan ito inilibing kaya kaagad kong pinuntahan para magsindi ng kandila at mag-alay ng dasal. Tinanong ko yung supolterero at tinulungan naman ako. Itinuro niya sa akin at kaagad akong pumunta. Noong papalapit na ako, may nakita akong matandang babae na naandun din. Nahiya ako dahil umiiyak ito. Nagtirik ako ng kandila sa puntod ni Sherwin. Agad naman akong tinanong ng matanda kung kilala ko daw ang anak niya. Ang sabi ko opo, iniligtas niya ang buhay ko kagabi at dun ko na ikunento sa kanya lahat na nangyari. Sa una hindi ito naniniwala pero noong sinabi ko sa kanya na isabi ko raw sa'yo na huwag mag-alala at huwag mong sisihin ang sarili, doon na siya mas lalong umiyak. Ikwento niya kung bakit sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng anak dahil simula noong namatay ang asawa niya ay na-depress daw siya kasi ito raw ang breadwinner ng pamilya. Kaya walang nagawa si Sherwin kaya naghanap ng trabaho para matustusan ang pag-aaral nito. Nagkwentuhan pa kami saglit at maya-maya naghiwalay na kami ng landas. Salamat sa pakikinig ng kwento ko. Di ko akalain na bumalik ako sa nakaraan para maranasan kung paano nasunog ang Ozone Disco Club at nagbigay na rin ng mensahe sa nanay ng bago kong kaibigan na matagal nang wala dito sa mundo. Sa barangay Tinambak, ang eleksyon ay parang piyesta. May palugaw, may pasayaw, at higit sa lahat, may pasopre. Si Arnel,
43 taong gulang, ay isang ordinaryong tricycle driver na biglang naging tao ng partido ng kandidato. Siya ang naging tagalista, ang taga-kolekta ng pangalan ng mga botanteng papabor sa kandidato nilang si Mr. De Vega. Uy, ilista mo sa Aling Bebang ha, 4 yan. Pero wag mong isama si Mang Isko, sa kabila yun. Dumami ang respeto sa kanya. Naka-t-shirt ng kandidato, may hawak na bagong cellphone, at palaging may libre sa tindahan. Pero may liham si Arnel. Tinanggal niya sa listahan ang mga hindi niya gusto, lalo na si Mang Temyong, isang matanda na laging kontra sa kanya. Wala namang silbi yan, isa lang boto niyan, sayang ang pasobre. Dumating ang gabi ng bigayan, tahimik ang baryo. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Ang mga nasa listahan, nakangiti, may pera. Ang mga wala, tahimik at galit. Kinabukasan, natagpo ang patay si Arnel. May sugat sa ulo, hawak pa ang kanyang notebook ng mga pangalan. Nakabukas ito sa pahina kung saan nakalista ang mga tinanggal niya. May pulang X sa tabi ng pangalan ni Mang Temyong. Walang nakakita, walang nagsasalita. Sa burol ni Arnel, kakaunti lang ang dumating. Wala ni isa sa mga binigyan niya ng pera ang nag-abot ng abuloy. Wala ring kandila, wala ring pagkain. Nakaupo lang ang asawa niya, umiiyak. Wala rin kaming budget para sa kabaong, sabi nito sa tanod. Nang tanungin kung bakit walang nag-abot ng tulong, ito lang ang sagot ng mga taga-barangay. Hindi naman kami nakalista sa kanya. Short Horror Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa alias na Nonoy. Ang ikikwento ko ay nakakatakot na totoong karanasan ni Tito Raul. Si Tito ay bunsong kapatid ni Mama. Lumuwas ito ng Maynila para magtrabaho at makatulong sa kanyang magulang na naiwan sa Daet, Camarines Norte. Nagtrabaho siya sa isang malaking construction site na nasa Manila. Tama naman ang naging desisyon niya dahil mga ilang buwan pa ang nakalipas ay nakakapagpadala na ito sa kanyang magulang. Lumipas pa ang panahon dahil na rin maganda ang naging resulta ng kanyang pagtrabaho, dahilan upang makahanap ito ng kasintahan at kalaunan ay naging mag-asawa. Ito ay si Tita Jane. Inaya niya rin ang kanyang babaeng kapatid na si Mama para doon na rin maghanap ng trabaho. Pumayag naman sila lolo at lola dahil gusto rin ni Mama na makatulong at makaluwas ng Manila, at kahit may pangamba sila dahil nga babae ito, pero dahil kasama naman ito ang kapatid na lalaki ay nabawasan ang kanilang pangamba. Nakapasok naman kaagad ang aking mama bilang tendera sa isang karinderya, at noong nakaipon-ipon ay naghanap ito ng sariling mauupahan apartment para makapagbukod. Minsan, tumadalaw sila Tito sa apartment ni Mama para mangamusta. Ikwinento ni Tito na nakatira siya sa bahay nila Tita. Wala rin daw siyang naging problema kasi mababait daw ang mga magulang nito sa kanya. Makalipas ang maraming panahon, nagkaroon na rin si Mama ng asawa, at yun na nga, nagkaroon sila ng mga anak at kasama na ako doon. Sa pagkakaalala ko, 15 years old ako noong dumalaw si Mama na kasama kaming pamilya sa bahay ni Tito. Hindi para mangamusta, kundi makipaglamay kay Tita Jane. Namatay daw ito sa di malamang dahilan. Sa hinaba-haba ng panahon ay doon na lang ulit sila nagkita ni Tito. Ang nakakalungkot pa, kung wala pang namatay ay di pa magkikita-kita sila. Bali kami lang kasi ang pamilya ni Tito na nakatira dito sa Maynila. Habang nakaburol si Auntie Jane, may napansin akong babae na puting-puti ang buhok at napakagulo nito. Sabi ko nga sa kanya, parang bruha. Sabi ni Mama na wag daw akong maingay at baka marinig ako nito. Dagdag niya, tita daw ito ni Jane na si Aling Kuring na ilang buwan na rin nilang kasama sa bahay. Isa raw itong manggagamot, pero sabi ng iba, may lahi daw itong aswang. Kinabukasan noong libing, nagtaka kami na iba ang kinikilos ni Tito. Wala itong pinapakitang emosyon, di siya malungkot kahit ililibing na si Tita. Pero napansin ko si Aling Kuring na nasa likod ni Tito. Mga ilang beses ko pa nakita yung matanda na nakatingin kay Tito sa malayo. Hindi nito inaalis ang paningin kay Tito. Pagkatapos ng libing, mga ilang linggo pa kami nagstay sa bahay nila Tito para bantayan ang mga naulilang anak nila Tito at Tita Jane. Napansin namin si Tito at Aling Kuring na sobrang malapit sa isa't isa. Alam namin na matagal na itong nakatira sa kanila, kaya pwede talagang komportable na sila sa isa't isa. Pero hindi eh. Parang may mali. Yung tipong may relasyon sila.
Nakikita ko din minsan si Tito na dinadalhan ng pagkain ang matanda at minsan naririnig namin sa labas ng kwarto na parang naghaharutan ang dalawa. Nakakadiri kasi kung tama ang hula namin na may relasyon silang dalawa. Di ko akalain napapatulan ni Tito yung matanda, halos doble ang edad nito kaysa kay Tito. Tinanong ni Mama si Tito kung may relasyon yung dalawa. Hindi naman tumanggi si Tito kaya nagalit at pinagsabihan ni Nanay si Tito na hindi pa nga nagbababang luksa at ang malala pa ay tita pa ni Jane. Nauwi sa pagtatalo ang nangyari. Maya-maya dahil sa init ng away nila napagbuhatan ng kamay ni Tito si Mama. Sobrang nabigla kami. Si Papa naman biglang umawat kaya noong gabing iyon ay umalis na kami sa bahay. Habang nangyayari iyon, nakita ko si Aling Kuring na nakangiti. Nasa may pinto ito ng kwarto at parang tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Noong pauwi kami, umiiyak si Mama habang nagtataka na bigla raw nag-iba si Tito. Kahit kailan, hindi ito nakikipag-away lalo na sa kapatid nito kaya sobrang nabigla siya. At noong mga nakaraang araw daw ay nakikita nito si Tito na parang nakatulala habang binabanggit ang pangalan ni Aling Kuring. Naikwento ito ni Mama kila Lola sa Bicol. Iisa lang ang sinasabi nila kay Mama, nagayuma daw ito. Pinayuhan nila si Mama na sabuyan ng asin si Tito para mawala ang bisa ng gayuma. Pumunta nga si Mama sa bahay ni Tito kasama si Papa. Bumungad kaagad sa kanila si Aling Kuring. Nasa pinto ito at napakatalim ng tingin sa kanila. Pero hindi natakot si Mama. Tinanong niya ito kung nasaan si Tito. Wala daw ito dito at pumasok sa trabaho. Hindi naniwala si Mama kaya pinilit niyang makapasok. Sumabat naman si Aling Kuring at kahit matanda na ito ay napakalakas pa rin nito. At habang may nangyayaring komosyon ay nagmamadali namang pumasok si Tito para ipagtanggol si Aling Kuring. At sa pangalawang pagkakataon, sinampal ulit ni Tito si Mama kaya kaagad itong napaupo sa sahig. Hindi na rin nakapagtimpi si Papa. Kumante rin ito kay Tito. Sinuntok ito ng napakalakas pero parang wala itong reaksyon. Nakangiti pa ito at sabay sabing, "Akin lang si Kuring." Sabay na sinakal ni Tito si Papa habang si Aling Kuring naman ay tumatawa ng napakalakas na parang nasisiraan ng bait. Di na alam ni Mama ang gagawin dahil sa daming nangyayari hanggang sa natandaan niya yung dala niyang asin na nasa bulsa. Kumuha ng isang dakot sa kamay at sinaboy kay Tito na sinasakal pa rin si Papa. Bigla naman tumigil si Tito sa pagsakal at bigla itong sumigaw na parang nasasaktan habang nagpapagulong-gulong ito. Nakita naman ito ni Kuring at kaagad nilapitan si Tito. Pero noong hinawakan nito si Tito, bigla itong napaatras na parang napaso. Nakita naman ito ni Mama. Natandaan niya na may sabi-sabi na may laing aswang daw si Aling Kuring. At sa nasaksihan niya, nakumpirma niya na totoo ito. Tiningnan naman ni Aling Kuring si Mama ng napakasama. May inilabas itong kutsilyo pero bago nito andayin si Mama, kumuha ulit ng asin si Mama at isinaboy ito sa matanda. Humiyaw ng napakalakas ang matanda. Nakikita ni Mama na parang umuusok ang balat ni Aling Kuring at namumula din ang balat nito. Nakita ni Mama na nagbabago ang anyo nito kaya ang ginawa niya, kumuha ulit siya ng asin at sinabuyan ulit ang matanda. Mas lalo itong humiyaw ng napakalakas habang nangingisay at hanggang nawalan na rin ito ng malay. Natunaw ito at naging malagkit na likido ang matanda. Si Tito naman ay wala pa ring malay habang si Papa ay nagkaroon na ulit ng ulirat. Kaagad naman dinala nila Mama si Tito pauwi ng Bicol. Yung dalawang anak naman ni Tito ay naiwan sa amin para kami ang magbantay. Pinagamot si Tito sa isang albularyo sa Bicol. Napagaling naman daw ito pero hindi na bumalik sa dati si Tito. Nasakop na daw ng orasyon ang katauhan ni Tito. Kahit nakakausap pa ito pero may mga araw na balisa ito at nakatingin lang sa malayo. At makalipas ang 2 taon, bigla na lang hindi nagising si Tito Raul. At 2010, namatay na rin si Mama. Ngayon, 30 years old na ako. May kinakasama na rin halos kaming magkakapatid. Yung 2 naming pinsan ay may kanya-kanya na ring trabaho. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana ay nalibang kayo sa totoong kwento naming pamilya. Nonoy.